OFW ka, then listen. Baka ginagawa mo tong mga mistakes na to without even knowing. Being an OFW is one of the bravest things a Filipino can make. Umalis ka ng bansa, iniwan mo pamilya mo, nagtiis ka sa trabaho at homesickness. Lahat para mabigyan ang pamilya ng magandang buhay. Pero ito yung katotohanan na pambihirang pinag-uusapan. Maraming OFWs ang napapagod sa abroad, pero pag uwi, wala pa ring ipon. Years abroad, pero the same pa rin ang financial situation. And usually, it's not because maliit ang kita, pero meron tayong mga financial mistakes na hindi natin napapansin. Today, I will share with you the biggest mistakes OFWs make abroad financially. And more importantly, how to avoid them and build your wealth and not just survive. Comment, I'm ready kung handa ka nang basagin yung sistema and start building financial freedom. 1. Walang clear money plan. Ang sweldo mo ba dumadaan lang sa kamay mo? Ito yung pinaka-common mistakes ng mga OFWs. Walang malinaw na plano. Maraming mga OFWs ang umaalis thinking na mag-iipon ako. Uuwi ako ng Pilipinas after ng abroad na may bahay, may ipon at may negosyo. Pero walang concrete na steps. Walang timeline. Walang sistema. Kaya nangyayari, every month ubos yung sweldo. Why this happens? Walang budget. Walang emergency savings. Lahat ay biglaan. At lahat ng sahod pinapadala. Hindi pinupundar. Para kang nagdadrive papuntang Baguio. Wala kang mapa at hindi mo alam kung gaano kalayo. Sigurado makakarating ka pero ang tagal. Ang daming liko at daming abala. So kung wala kang clear goals, makakarating ka rin sa plano mo, hindi mo alam kung kailan at hindi mo alam kung paano. It's the same thing with money. Kung hindi mo alam kung saan pupunta yung sweldo mo, matatapos na lang yung kontrata mo, wala kang naipundar. So yung solusyon natin is to make a money plan. Meron ka dapat goals at may timeline. 3, meron kang savings percentage. It can be 20%, 30%, 15%, 10%, but dapat consistent. At meron ka dapat plano para sa mga investments at emergency fund. Mag-comment ng plan if gusto mo ng simple money plan template. Mistake 2, purely padala mindset. Kung lahat pinapadala, ikaw paano ka aangat sa buhay mo? This is a sensitive matter, pero ito ay dapat pag-usapan. Karamihan tayo mga OFW, we feel a sense of pressure na kailangan natin ipadala halos lahat ng kinikita natin para sa ating pamilya. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil sa guilt, family expectations, at minsan yung pinakamasakit yung utang na loob. Pero here's the reality. Kung lahat ng pera mo, pinapadala mo, sino naman ang nagsisecure ng future mo? You're helping your family's future, yes, but you are hurting your future self. Ito isang simpleng senaryo. Kumikita ka abroad ng equivalent na 80,000, pinapadala mo 60,000, naiiwan sa'yo yung 20,000 personal, pero sa 20,000 na yun, doon nanggagaling yung bills mo, yung bahay mo, yung medical, grocery, transportation. Pagkatapos ng isang buwan, ubus lahat, wala ka nang naiwan sa sarili mo. Parang nagbibigay ka lang ng tubig sa mga tao sa bahay mo at ikaw mismo sa sarili mo, wala ka nang naiinom. At the end of the day, ikaw mismo magko-collapse. Your goal is not to stop helping, but your goal is to help sustainably. So yung solusyon natin, yung padala natin ay dapat fixed. Hindi pwede bahala na. Pag may humingi ng extra,
padala ka agad na hindi nakasama sa budget. Kung may emergency ka abroad, ikaw lang ang magtanggol sa sarili mo. Comment boundaries if kailangan mo ng financial boundaries sa pamilya mo. Mistake 3, lifestyle inflation. Tumaas nga sweldo mo pero pati yung expenses mo tumaas na rin. Pagdating ng abroad, malaki yung sahod kumpara sa Pilipinas, normal lang na tayo'y maging excited, di ba? Bagong phone, branded na bag, bagong sapatos, kain sa labas. Pero yung problema, kumikita ka nga ng mas malaki, pero gumagastos ka rin ng mas malaki. Balik ka rin kung saan ka nagsimula. Yan ay lifestyle inflation. Isang example, dati sa Pilipinas, kumakain ka ng Jollibee once a week. Pagdating naman ng abroad, Starbucks every day. Meron sushi weekend, may shopping every payday, at meron na ring travel every vacation. So yung resulta, mas mataas yung kita, pero the same pa rin yung ipon. Or minsan mas mababa pa. Para lang yang lumaki ang balde mo. Malaki nga yung balde mo, pero marami namang butas. Siguradong hindi mapupuno yan. So yung solusyon, mamumuhay ka na parang estudyante for 1 to 2 years. Live on the very basics and save everything else. After nakapundar, pwede mo na ring premyuhan yung sarili mo. Pero unahin mo muna yung future mo. Comment control if you want tips on how to stop lifestyle inflation. 4. No emergency fund. Isang emergency lang, ubos ba yung ipon mo? Maraming mga OFWs na walang emergency fund. One job loss, isang medical issue, isang uwian ng Pilipinas, tapos lahat ng pinaghirapan mo, ubos. Most Filipinos abroad rely on overtime, sahod next month, credit card, tapang at dasal, pero walang savings buffer. Kung palagi kang gumagamit ng credit card, parang ginagamit mo lang yung pera na hindi mo pa pinagtrabahuhan. Real life scenarios. Kung nagsara yung company mo or hindi ma-renew yung contract mo, nagkasakit ka, biglaang walang sahod 2 to 3 months. Kung wala kang emergency fund, ang resulta ay mangungutang ka. At doon nagsisimula yung cycle. Ang hirap basagin. Build an emergency fund worth 3 to 6 months of living expense. Hindi yan ginagalaw. Automatic savings, separate na account para hindi siya mahawakan. Comment fund kung gusto mo masimulan kahit maliit lang yung sweldo mo. 5. Walang investments. Masipag ka nga, pero nagtatrabaho ba yung pera mo? Many OFWs save their money but never invest. Savings is good, pero talagang kulang yan. Inflation ang kumakain sa pera mo kung nakaupo lang sa bangko. At habang tumatagal, mas mahirap maghabol. Marami naman tayong mga OFW na interesado mag-invest, pero ito yung mga dahilan na bakit tayo takot mag-invest. Una, takot tayo ma-scam. Walang tayong mag-aral. Wala tayong mentor. Walang confidence. Wala talagang plano. At yung pinakamahirap is yung next year lang, bukas lang. Dapat simula na ngayon. Habang nag-procrastinate ka, yung oras hindi humihinto para sa'yo. Parang taxi lang yan na nakahinto. Yung metro, tuloy-tuloy pa rin kahit hindi gumagalaw. Pero dumadagdag sa bayarin mo. Ganun lang din sa ating pera. Pag hindi pinapatubo, mauubos yan. Different types of investments you can consider. Real estate, index funds, ETFs, REITs, high interest savings, at magsimula ka ng small business mo. Pero syempre, hindi naman impulsive. Comment invest kung gusto mo ng breakdown which investments fit OFWs. Mistake 6,
Wrong money habits with debt. May utang ka ba? Or yung utang mo yung may hawak sa'yo? Karaniwan sa mga OFWs, pag naka-abroad na nga, madali na lang mangutang. Credit card, buy now, pay later, car loan, gadget loan, home improvement para sa pamilya, magpatayo ng bahay sa Pilipinas kahit wala pang ipon, at magpautang sa kapitbahay na hindi naman nagbabayad. The problem is not debt. The problem is bad debt. Example, bumili ka ng iPhone na hulugan at yung next month na padala mo sa pamilya mo, uutangin mo na. Then, mangutang ka ulit para sa upa mo at mangutang ulit para sa mga emergency doon sa Pilipinas. Sunod-sunod na pangutang hanggat na hindi ka na makahinga financially. Debt is like fire. Kung marunong kang gumamit, makaluto ng pagkain, maraming gamit na makabenepisyo sa atin. Pero pag maling paggamit, masusunog ka. So yung solusyon, pay high interest debt first. Cut unnecessary loans and never use utang para maipakita sa ibang tao. Hindi sila nagbabayad ng utang mo kundi ikaw. Comment debt-free if you want a step-by-step debt payoff plan. Mistake 7. No long-term plan to come home. Ano bang plano mo? Hanggat kailan ka ba mag-abroad? Wala ka bang plano? Ano bang plano mo? Dapat meron tayong timeline. Ito ang pinakamasakit na realidad. Marami tayong mga Pilipino na nag-i-stay sa abroad mas matagal sa original na plano natin. Kasi wala tayong financial plan kung paano tayo uuwi. Nagpunta nga tayo ng abroad para makaipon, makapagnegosyo, makapagpundar, makapag-establish ng future mo, pero dahil sa padala sa expenses, buwan-buwan, nauubos. Hindi ka makapundar. Ano yung resulta? 10 years, 15 years, 20 years abroad, the same job, the same salary, the same struggle, the same cycle. Walang naipundar. Hindi makakauwi. Sinabi mo 2 years lang ako mag-abroad. Pero dahil walang ipon, mag-i-extend muna ng kontrata. Nakalipas ng 3 taon, ganun pa rin ang sistema. Another extension ng contract. Pagkatapos noon, another extension ulit. Hanggat permanente ka nang nag-abroad. Hindi dahil gusto mo, dahil wala ka ng choice. Yung solusyon, kailangan mo ng plano financially kung paano kang makauwi. Kasama sa mga plano ay financial targets, ipon, goals, investments, real estate, emergency fund, at yung end of contract na timeline. You need a homecoming plan. Comment home if gusto mo ng sample ng homecoming plan for OFWs. You left home thinking that you are going to build a better future. Make sure you build it. Balikan natin yung 7 mistakes financially na ginagawa natin abroad. 1, walang clear money plan. 2, purely padala mindset. 3, lifestyle inflation. 4, no emergency fund. 5, no investments. 6, wrong debt habits. 7, no long-term plan to come home. Being an OFW is not forever. The goal is not to stay abroad for the rest of your life. The goal is to use your years abroad to build your future. Kasi at the end of the day, hindi ka lang nag-abroad para magpadala. Nag-abroad ka para makauwi. Comment down below kung ano sa 7 mistakes yung pinaka na-realize mo ngayong araw. Follow for more life, money, mindset, and real estate content.